Oh, hi, girls. This is Piper. Hi, Matilda and Annabelle. How are you? Happy New Hi, Year. Piper. Happy New Year! Bakit tawa agad? At last na tuloy na rin yung ating show. So, kumusta kayo? Tapos Kumusta natawa. dyan? Piper, Okay. napakaganda mo ngayon. Of course. Thank Ang you, bongga ng Matilda. hair. Oh my Aha. God, Kumusta naloka kayo ako sa dyan? hair mo. Mhm. share ko Ako lang talaga, i-share ko lang sa sa aking mga other other life ko. Alam niyo naman may ibang buhay ako, alright? Tignan natin. Okay, bumati muna kayo diyan sa ating mga manonood at inaabangan tayo. Ngayon mga palangga, okay, mga palangga. Hindi mahitatago. So ngayon mga makaalindog. Alright. Okay, share ko lang. Alright, so mga makakindog, mag-comment na ba kayo dyan? So do you like my hair? So my name is Piper. Welcome to Alindog TV 21. So dito sa channel na ito, pag-uusapan namin ang mga buhay, experience, showbiz, at mga problema sa buhay. So Annabelle, ang ganda naman ng hair mo, parang ube, parang gusto kitang kainin. O, di ba? Kaya siya Annabelle kasi ako ang biyaya ng alindog. para kang Wait, Venus. wait. Aha. Sige, tanggalin ko to. O sige. Ito naman si Matilda. Matilda, how are you? How can I Okay remove naman that? ako. How can I remove that? Okay, can you do it? Okay. Kasi tanggalin natin yung ang mga eksena dito. Okay, pakitanggal. So sa aking mga ka-Alindog TV21, paki-share na naman, di ba? So this is our first episode ever at pag-uusapan namin dito ang buhay, relationship at syempre yung mga blind items na mga trending dahil kasama ko ang dalawang chismosa ngayon. So kasama ko yung dalawang chismosa, kaya nakikichismis na tayo. Okay, Belle, ano ang trending sa mga chismis sa showbiz na pwede nating makapulutan ng aral at syempre makapagbigay din tayo ng ating not sentimiento, ng ating mga advice. Opinion. Alright? Okay. Yes. So simulan natin sa blind item. Yan yung mainit na mainit ngayon. Ano yun? Yung blind Ano yung item mainit? na issue sa naghiwalay na royal couple or sa Naghiwalay na ba? hiwalay na Is daw. it royal o matagal na. power couple? Power couple pala. Oh, Sorry. sino yun? Balita. May binanggit Balitang ng balita pangalan. pero wala pa namang confirmation. Okay, so let's talk about, I think, nabasa ko sa PEP, mga backlash. Please comment naman kayo dyan. This is your friend Piper here. Okay, nabasa ko kasi sa PEP, okay, about doon nga sa royal couple na, is it royal o powerful couple sa showbiz na maghihiwalay na daw. And also, may hula, right? Tama, may mga hula-hula. Yeah, may hula. Ano yun? Ano yun? Actually, sa interview yun ni OG Diaz na hinulaan ni Rudy Baldwin, na yun nga, kino-confirm niya na matagal na daw hiwalay. Magjowaris na Sino? ito. Yun ang nabasa ko si Marian Rivera at saka si Ding Dong Dantes. Dong Ding. Okay, so my question sa inyong dalawa, fan ba kayo ni Marian Rivera at ni Ding Dong Dantes? Ako, fan ako. Ikaw, Fan ako, pero Matilda. hindi super. Sakto lang, okay lang. Yeah. Coke lang, sakto. Pero ako, okay, alam niyo naman ako, 'di ba, yung other life ko, yung other vlog ko, it's really mabigat ang mga eksena doon. Pero kasi dito, dahil kasama ko kayo, dapat ibang tema para naman mayroon na bang ibang kakapulutang chismis yung ating mga manonood. Kaya si Aishi, ayan, batiin natin si Aishi. Ayan, mag-comment-comment na kayo diyan, mga kaalindog. So, hindi pa naman confirm, right, na naghiwalay na sila, tama ba? Nagsalita daw si Marian at sabi hindi Ano daw sabi? totoo. Miss. Hindi daw sila Pero hiwalay. alam mo kasi sa showbiz, ang dami kasing mga nagdadasal na yung mga couple ay maghiwalay, di ba? May mga ganun. Ano na?
Piper, hindi lang sa showbiz sa tunay na buhay may mga ganyan din. May hugo. Kami nagdadasal ka? Oo, May nagdadasal ba sa'yo? nila. Lalo pag nakita nilang happy-happy sila, alam mo naman yung mga tao, pag nakita nilang masaya ka, di ba? Gusto nila hiwalay agad. Kaya dapat itago Tugukan yung agad. jowa mo. Para. Hindi, pero may comment. Mag-comment ako dito. Okay, so, syempre okay. You know, right, mga palangga. So, alam niyo naman, ako very political akong tao. Pero, nakikita ko kasi si Marian Rivera, di ba sinuportahan niya yung, you know, yung mga yellow yellow color. Pero, aside from politics, ayoko silang maghiwalay ni Ding Dong kasi perfect couple sila sa akin. Wala naman ako galit sa kanya personal. Actually, gusto ko yung alindog niya. At para sa akin, bilang isang mother at syempre, wife at isang pamilyadong tao, ayoko nang may naghiwalay. Kasi kawawa yung mga anak eh. But syempre, iba-ibang approach tayo, no? Kung totoo man yan, I hope not. Di ba? I hope not. Sayang naman yung kanilang ipinundar na panahon, memories, di ba? So, ikaw, what do you think? Teka muna, ano bang dahilan? Ba't sila daw naghiwalay? Ayun ang tanong. Bakit chinismis lang ng mga backlash? Kasi may nagchichismis na ng mga backlash before. Ngayon, tapos umeksena itong si Rudy Baldwin, hinulaan, na meron nga daw ganyan. Siyempre marami na naglabasan. Kaya mga bakla dyan sa baba, mag-comment nga kayo. Teka muna, ito bang Rudy Baldwin na ito? Hi Marivic MGT, how are you? So, ito bang Rudy Baldwin, talaga bang yung mga hula niya nagkakatotoo? Visionary daw siya. Actually, may mga hula siya talaga na nagkakatotoo. Talaga? Pero kasi ako hindi ako masyado naniniwala sa hula. Pero, ang sa akin lang, yung point ko dito kay, kung ito ay totoo man, sana, ikaw bilang isang partner o asawa, kung kunwari, let's say for example, may mga ganito mangyari yung actually hindi natin alam kung talagang nag-aaway sila. kasi wala naman tayo sa bubong. kasi gusto talaga natin makisawsaw, 'di ba? Dahil nga for the sake of Alindog TV 21 kasi ito yung tema ng vlog natin. Ano yung opinion mo sa mga eksena? Ako ba yan? Paano sila naghiwalay? Ikaw, Matilda. Depende kasi kung paano sila nag-away. Ano bang dahilan? Yun na. Kasi hindi natin alam kung nag-away ba talaga sila. Sabi nga ni Annabelle, naman daw, may nagsalita na si Marian, di ba? Yeah. Actually, nag-post sila na nag-gym sila together. Pero bakit ba pinoproblema natin yung buhay nila? Ang dami-dami nating problema. Bakit ba pinoproblema natin yung dalawa, di ba? Hindi, kasi di ba? Bakit ba kasi pinoproblema yung buhay nila? Okay, ito lang ako. Okay, ang nakikita ko dito, maraming matutuwa pag naghiwalay sila. Number 1, si Hearty Evangelista kasi kahaway niya si Marian. Number 2, yung mga ex ni Dingdong Dantes. Di ba yung ex niya? Sino yung ex niya? Si Karil. Pero di ba may mga asawa naman na yon? Pero may magandang buhay na si Karil. I don't think na matutuwa siya. Oo, may kanya-kanya na silang may kanya-kanya silang buhay. Okay, sabi ni Cheska, mukha atang mga nakabatak to. Actually, Cheska, nakabatak talaga kami. Nakabatak kami. Cheska, ha? Siyempre, walang gurguran dito. Ayaw mo na lang yan. Walang gurguran dito. Usapang Cheska. Walang gurguran. Malaya ang lahat. Ayaw mo na yan, Cheska. Ay, Cheska. Okay. Pagbigyan mo na kami. Gusto namin dagdagan yung problema. Alam mo kasi, Matilda and Annabelle, ang opinion ko kasi bilang isang babae, kunyari, kasi parang may nababasa ako mga third party, di ba? Mga ganyan-ganyan. Tama ba yung nabasa ko? Siyempre, chismosa din ako katulad niyo, di ba? So, ang sa akin lang, siguro kung meron, kunwari, medyo burnout sila sa isa't isa or, siguro magbigay sila ng space. Magwalay muna sila ng kwarto, then magbakasyon sila separately
tapos magmuni-muni sila kung ano ba yung problema ng, ano Mhm. sila, magnihinilay-nilay, kumbaga. Kasi tapos, pag-isipan nila kung ano yung reason, kung third party, edi ayusin nila ng bonggang-bongga kasi kawawa naman yung mga bagets, di ba? I Mhm. mean, it's not Mhm. kawawa, pero kung hindi na talaga ma-fix, no? Mhm. Ikaw, Matilda, pag nag-aaway na yung Pag third magjowa, tapos may party, third pag may party. involved na third party, ako Parang Bisa lang sa napakamot may ka audio dun, ko, ah. Matilda. Parang napakamot ka sa third party, ah. Gusto mo ba fourth party? Gusto mo ba fourth party? Mm. ako kasi pag may ganyan, Hindi. exit agad Alin? ako. Exit ka kaagad. Ikaw, Oo. Annabelle, i-exit ka kaagad. Kasi tayo, iba-iba tayo kasi Lalo ng na kung may personality, evidence, right? no? So kasi meron kasing personality na talaga nagi-give up agad. Ako siguro tama, Paano kung ikaw pala yung nag-third party, hindi pala ako. si boy? Aba, gigisingin ko yung sarili ko, hello, hello, hello. Hello, how Ako, are you? kunwari ako nag-third party. Eh, syempre Aha. mag-exit ka na sa relationship, bakit ka pa papaabutin mo pa sa ganun, 'di ba? Upuan Aha. niyo, Yeah, pag-usapan niyo. Yung upuan talaga ha. oo. Oo. Yung upuan talaga, Ano, wala pag-usapan ng niyo. second chance? Mhm. Maganda rin yung suggestion mo, lumabas muna sila or umalis sila out of the country, ganyan. Kung hindi sila ha, kahit sa ibang tao, normal na tao kagaya natin, 'di ba? Kailangan muna nilang pagmuni-munihan, pag-usapan ng lalo na kung may mga batang involved, right? 'Di ba? Okay. So kasi mahirap talaga ang buhay may asawa. Lalo na pag nasa showbiz ka kasi maraming magaganda, maraming tukso, 'di ba? Kaya maraming mga showbiz couple naghihiwalay, 'di ba? Mhm, So, mhm. pero at the end of the day, kung hindi ka na masaya, then get out, 'di ba? Tama, Tama ba, tama 'yan. Matilda? Tama 'yan, Mm. tama Ah, 'yan. mhm. Tapos magbasa tayo ng comment. Sabi ni Daniel Maravilla Jr., sino po sa inyo si Inday Badiday? Mama Christy. At Manay Lolit. Ikaw na makakasagot niyan, Daniel, ha? Ako si, ako Daniel, si, ikaw na makakasagot ako niyan. si Christy. Ako si Nanay Christy. Sino si Ang sosyal naman, Pwede si Manay Inday Ako Lolit. Manay Badiday. Lolit. O di syempre, kanina Okay. pa ako pipili, yung natira na ako, di ba? Sabi ni Jezreel Wu, masarap daw maging single. Oo, do. Sino bang Masarap single na. sa atin? Sino ang single sa atin? Double-double. Yung mga Ako comment kasi ng single. mga single dyan, sumasang-ayon ba kayo na Sino masarap daw maging single? single? Ano pa mga chismis? Ano pa ba mga nangyayari? Anong may advice ninyo sa mga nanonood sa ating OFW kapag pag, about mag-asawa, whatever. Mhm. Whatever you want to share. Kasi Gusto niyo communication bang talagang pumasok? importante. Magpaakit Ano na na? kaya ng isa. Communication Communication is ang key. importante. Yeah. Yun talaga. Kasi kung mag-aaway kayo, hindi niyo na pag-usapan sa umpisa pa lang, mahirap na yon. Maiipon at maiipon hanggang sa huli. Hanggang sa magjoksaka na lang kayo sa leeg. Na magtanim na lang kayo ng sama ng loob, di ba? Ikaw, Matilda, Anong tanong mo? ano yung advice mo sa mga couple na may mga pinagdadaanan sa buhay, mga ganyan, mga away-away? Wala akong Na maisip ma-advise. actually. Wala kang ma-advise, no? Kasi Wala nasa kang ma-advise. Hindi. Matagal na ako Wala kang single. ma-advise. Pero kasi masarap, sabi nga ni Jezreel, masarap daw maging single. Oo, yun, no? So, alam nyo, sa buhay, kahit kahit hindi artista, mahirap talaga yung may partner na may saltik. May saltik, di ba? So, kaya dapat, hanap ka ng Pag may partner mo na, iwanan nyo na agad. Oo. na makakasundo mo. Kaso hindi mo naman kasi agad, may mga case na hindi naman nila alam agad na may saltik yung juwaers nila. Siyempre, nung kinasal sila, tapos pag nagtagal-tagal, doon palang sinasaniban yung mga juwaers na may mga saltik na pala, di ba? So, Ano pa dapat gawin, Belia? nakapag-invest na sila ng pagmamahal, di ba? Di ba, may saltik na, anong gagawin natin? Patawas mo.
Tawas mo, lagyan mo ng dahon, bari, ganyan. Hindi, kasi mahirap talaga lalo na yung mga magkalayo na mga couple. 'Di ba? Like ikaw, ito si Matilda. Matilda, nasubukan mo na bang magkalayo sa jowa mo? Oo naman. Mahirap. Oh, yeah. Like Ikaw, 3,000. Annabelle. Nag-isip din. Gaano kahirap LDR. ang malayo ka? Okay. Malayo ang jowaers. Siguro nung kabataan ko yung medyo ano pa ako, yung mga boyfriend, ganyan. Oo, na-experience ko naman. Mahirap talaga kasi iba kasi yung nagsasama kayo ng personal sa malayo eh. Oo. Dapat talaga yung Lalo na tiwala ako sa kasi isa't isa. ang love language ko Ha? kasi physical touch. Yeah, tama si Matilda. Hirap. Mm. So, Physical touch. ano ba yung mga love language na iba? Touch, bulong? Paki-explain niya yung physical touch na yan. Touch by touch ba yan? Touch ba? Yung gusto mo lagi mo siyang nakikita, nahahawakan. Oo, nahawakan. Parang Nahawakan. Eh, syempre lahat naman yata gusto mong hawakan. Lahat naman ng, I think para sa akin lahat naman yata ng may partner gusto nyong hawakan lagi, di ba? paano bang hawak ang gusto mo? No, kaso lang, paano naman yung OFW kung wala silang hahawakan? Oo, kasi yun Ayun na nga, buhay kaya mo. hindi ako pang LDR. Siguro yung communication araw-araw. Dapat, alam mo yun, ako nga, ito maichika ko lang. Meron akong naging friend before na talagang kinakatulugan na nila yung pag-chat sa isa't isa. Pero nag-work naman. Ako may Usong-uso yun. kakilala. Nakikilala kong ganun. Hanggang sa pagising nila ng umaga, nandun pa rin. Lobat na yung phone. Kaya lahat ng phone nila sira na. Hindi, paano yung, syempre yung physical needs, physiological needs ng isang babae o ng isang lalaki. Kaya di ba maraming mga nagloloko, di ba? Hindi lang babae o lalaki. So anong may advice natin? Hide and chase. Kumanta ka na lang, tukso. Magulo talaga buhay namin ngayon. Sabi niya, Hawakan mo na lang sa sarili mo. nag-comment na, sabi niya sa iyo, Maharlika, bagay pala sa iyo ang ganyang nabuhok. Diba? Thank you palangga. Okay. Hindi kasi ganito. Okay, they have to be realistic here. Okay? Like, ito yung problema ng OFW. Ako, straightforward ako. I-recommend nyo ba sa mga kababaihan o kalalakihan na mag-masturbate kapag malayo sa isa't isa? Na-shock ako bigla dyan. Oo naman. Healthy naman daw yun eh. Sabi nila, Magulat kayo, no? yun na lang kasi talaga yung way eh. Diba? Ang pasayahin ng sarili nila. No, I mean, seriously. Kasi di ba, off-cam, napag-usapan natin, like, nag-uusap tayo about, yung problema ng babae o ng lalaki, yun nga, yung pangangailangan ng katawan. Kasi sabi ko nga, di ba, nag-lecture ako sa inyo, it's Maslow's hierarchy of needs na kailangan ng babae at ng lalaki, lalo na kung sa malayong lugar, na pare-pareho ang babae at ng lalaki na lilibugan talaga. Di ba? Ikaw ba, nung malayo ka, Annabelle, di ka ba nalibugan nung malayo ka? Oo, pero kasi depende rin sa tao, tsaka depende sa edad. Habang may mga tao kasi na may edad ba yan? Umijibog. Yung iba naman kasi nakukontento. Ano ba yung edad na sinasabi natin dito? No, we'll talk about like prime age. Like middle. 20s. Sabi ni Daniel Marabile, ask na natin si Satanas kung paano malibugan. Ipinasok talaga. Hindi ba tayo? Sabi ni Dean, parang may red carpet. Ang gaganda daw natin. No, ako seryoso. Kasi hindi ko to, mga bakla, kasi hindi ko to edad 30s. Yan. Okay, hindi ko kasi to pwede. Hindi naman siya hindi pwede, pero kasi magbabago yung tema ng vlog ko, yung political vlog ko, pag ito mga kalibugan ang pinag-uusapan natin. Pero kasi let's face it, as babae at lalaki, kaya ang question ko sa inyo, anong ma-share natin sa mga OFW na kapag dumating sila sa point na tinatawag sila ng kanilang pangangailangang physical or physiological.
'Di ba? Ano Mm. yung gagawin ng isang babae o ng isang lalaki para hindi masira yung relationship nila na mag-asawa if there's asawa or partner kung talagang love pa nilang isa't isa kahit na long distance relationship. Mhm. Tawagan na lang Yeah. nila yung jowaers nila kung available yung jowaers nila tsaka gamitin na lang nila yung ano, dapat gawin nila, 'di ba? Yung So kung hindi available sa jowaers, adi mag-solo siya, 'di ba? Makakaraos din naman yun, yung kati naman hindi naman 24 hours yan. Oh. O kaya So, mag-hangout ibig ka na lang with your sabihin, friends. Marami wala, na ngayon sa okay. Timo. Marami na sa Timo. Yung mga ano, mga toys. Hindi, pero ito, tatanungin natin. Sabi ni Jester Maso Sarko of Needs, sabi ni Madam nakaraang vlog. Yeah. So, ito problema ito na maraming nasisira talagang pamilya. May mga babae kasi na pag pinag-usapan yung masturbation, parang, ay, ano ba yan? Kadiri, Taboo. ang bastos. Ay, Mhm. Diba? oo, may kakilala akong ganyan. Pero kasi, para sa akin, okay, healthy, hindi para sa akin, clinically, ano yon, proven yon. May mga journals about it, na whether you're babae or lalaki, it's healthy. So, kaysa maghanap ka ng ibang jowa, mag-enjoy, lalo, kumbaga, just play your, Player di ba? Ba't ano? tayo, Aha. hindi, kayo, hindi, ito ha, kasi bakla, okay? Wala tayong pa-demure tayo dito. Ako straightforward na ako. Ginagawa nyo ba yon? Oo Nagawa naman, bakit kayo. hindi, 'di ba? Okay? Yeah, I mean, Oo. 'di ba? Ikaw ba Kaya nagawa yung mo na? Ikaw ba nagawa mo ako? na? Piper? Oo. Well, well, Puwede mo bang patunayan yes. ngayon? Yes, 'di ba? Of course, 'di ba? Kaya nga ina-advocate ko 'yan eh. Kasi I mean, healthy 'yun eh. Kasi naman mabuang-buang ka kasi meron akong friend. Okay, yung marami akong friend actually na ang jowa nila is seaman. So dati nahihiyaya siya magkwento sa akin about it na na ginagawa niya 'yon. Pero sabi niya, you know what? Nakatulong daw sa kanya kasi dati nabubuang siya kasi syempre nami-miss niya yung jowa niya, ganyan-ganyan, so mainit yung ulo niya. Pero yung na-discover niya, yung beauty of it, sabi niya, I love it. Sabi niya, so nagustuhan na niya yung, imagine mo 6 months, 9 months silang magkaano ng jowa nila, no, magkahiwalay. So, yeah, I think effective. Sino yung gumagawa nun? May mga gumagawa ba nun ng ganong mga Ayan, may eksena? nag-comment. Yung ginagawa karamihan ng Okay. kalakihan, may iba pa nga mga mag-bonsai sa partner, karamihan Sex yan. partner. Sabi ni Dice, ikaw ba, Dice Tamayo, ginagawa mo ba yon? Siguro na-comment niya, di ba? Siguro. Healthy naman daw. Pag-glow ka pag No, ginagawa healthy yun, mo. sabi ko. Oo, nakakaganda siya ng skin, Oo, actually. nagre-release ka ng ano yun. Pero alam mo kasi, Yung ito yung oxytocin. problema natin, no, mga Filipino. Ito yung, alam mo, mahirap na nga yung buhay natin, tapos nagkakalayo yung mga Filipino, kaya maraming mga broken family. 'Di ba? Because of this. Kasi nga, yung mga lalaki talaga, or yung babae, hindi sila nakakatiis. So, akala nila yung way para to enjoy o para, maghahanap ka ng ganon is para magkaroon ng ibang jowa. Or, yeah, may mga ganon. Marami hanggang sa ngayon. May mga kakilala ko na ongoing yung problem na nila sa ganito na parang akala mo ang saya-saya ng family nila. Tapos masayang-masaya sila. Tapos later on, nag-abroad si girl at si guy. Tapos biglang all of a sudden, boom, nasira dahil sa, sa kalibugan ng, ng mga ganyan. Sa third party, no? Ikaw ba, Piper, paano mo na-handle? Di ba matagal ka din nag-LDR? Siyempre, alam mo na, di ba? Kaya ako nga ina-advocate ko wala. Actually, may friend ako dati, niregaluhan niya ako. This is true story. May friend ako na nung birthday ko, first time ever, naregaluhan niya ako ng laruan ng bonggang-bongga. Okay, purple, pakakulay ng buhok mo. Ganyan. So, hindi naman ako katulad ng iba na parang like every minute, naghahanap ka ng ganon. Kasi busy ako eh. During that time, I had like 3 jobs. So, parang wala ka ng time. Wala ka ng time na, laruin yung sarili mo. But once in a while, pag busy ka kasi, hindi mo na naiisip yon. Pero yes, I did. Pero hindi lang katulad ng iba na parang yun na lang nasa isip nila. Kasi ang goal ko kasi noon,
nung pareho kaming LDR kasi yung husband ko, 'di ba? Una Mhm. siyang umalis sa Mhm. Middle East. Then later on, after nursing, Middle East siya, ako Amerika. So during that time, nasa Middle East siya, ako nasa Amerika. Mhm. Talagang long distance talaga ng Mhm. bonggang-bongga. So, nung time na yon, syempre ang goal ko sa buhay na magsama-sama kami para happy family, 'di ba? Mhm. Happy family. But when it comes to that, special thing, kaya namang ano 'yun, kaya namang gawa ng paraan. Mhm. So, yun nga, sabi ko niregaluhan ako ng friend ko ng laruan na purple, pero so mabibilang mo less than 5 kasi dumating na nga yung kids ko, tinapon ko, baka sabihin naman ng mga anak ko 'pag nakita, "Ano ba 'to yung nanay ko?" Ano ba ito? At saka bata pa sila, bakla, 'no? Baka akala Grabe. nila lampshade. So, nung dumating yung anak ko from the Philippines, tinapon ko talaga ng Mhm. bonggang-bongga kasi syempre nakakahiya sa mga Jonakis naman, lalo yung mga bata, curious yung mga yon. So, yung mga gano'ng mga eksena sa banga. Yeah. So, ano pa mga tsismis sa showbiz? Ano pa ba mga tsismis diyan, Matilda? Bukod kay Yeah, ano, Matilda, habang nagbabasa ako, "Hi Dean, I love you, may palangga." Habang nagbabasa ako ng comment, maghanap ka ng mga tsismis para, ay! ito'y ano lang, ano, Yung kay Melanie Marquez, napanood niyo ano ba 'yun? yun? Ano Hindi, 'yun? anong Inombag kwento? siya ng Juarez niya. Ano 'yun? Ilang Ay, years na parang hindi nga kasi paano siyang ginombag? ngayon lang niya ni-reveal, ang tagal-tagal na, parang 20 to 25 years, paki-correct nga ako diyan. In-interview siya ni Tito Boy, ngayon lang siya nagpa-interview kay Tito Boy, ha. Ginombag siya Kasi at muna nagkasuhan sila. sabi ni Lefty ko, after ba palangga sinabi mo sa toy mo na, "Thank you for your service." Actually, may award yung toy niya. Parang sundalo lang. Yeah, oo. Yan. Hindi, pero Thank you for ano nangyari kay Melanie Marquez, mga backlush? Nasaan ba Kinuwento si niya Melanie yung Marquez ngayon? nasa Pilipinas, kinuwento niya yung nangyari sa kanya sa Utah, "Uy, tapos hindi yung ako si nagsisinungaling Maharlika, naman siya ako sa si kanila. Piper." Mm. Ano nangyari? Yun, kinuwento niya yung mga nangyari sa kanya before na siya nga ay binubugbog ng jinojombag ng jowards niya, tapos gusto niyang kasuhan, tapos yung pera niya gusto niyang bawiin, ganyan. 'Di ba, Sad. alam ko base sa US. Mhm. Base sa May US, the fact na Wait, hindi ito binojombag siya yung dun. tatay ni Michelle Michelle D. D. Hindi. Hindi, Hindi, yung hindi, sa hindi. dun sa dalawang Delikado bata. yata yung Mm. gawa niya. Hindi ko Yung kasi lawyer alam kasi ang dami niya na kasi na naging jowa, 'di ba? Pero let's just talk about yung binugbog siya, tapos kinuha yung pera niya, kinidnap tama siya. ba? Pinakidnap Ano siya, nangyari? pinasok siya sa mental institution, Oh my pinalabas God. na jaliw-jaliw siya. O, 'di ba? Sino Oh, really? nakakaalam diyan? Totoo Kawawa 'yun. naman siya. Eh, Yeah, anong ginawa niya? O nag sige, magchika ka diyan, hanapin ko. Anong chika? Go. hanapin So, mo, 'yun ang nabugbog siya? in-interview pinagpipilitan, birthday pa daw niya 'yun, pinadukot siya, kinidnap siya, as in pinaka-kidnap siya. Tapos tinusukan Oh, na siya, nakita pagising niya nasa mental institution na siya. Tapos pina-rehab siya. really? Sa Amerika Yeah, mangyayari yung ganyan? yeah, nasa interview ni Tito Boy Abunda. O, naging tito ko si Tito Boy, Sabi ni Palangga, pina-rehab pa nga. Niwi Pinarehab na din ni pa, yes. So, yes, Oh tama my si God. Jezreel, pinarehab talaga. Ayan yung sulat, ano na yan, anong sulat yan, pinarehab pa nga. Totoo, 'di ba? Pinarehab. Tapos sabi niya ngiwi-ngiwi din magsalita si Melanie. Oo, napansin nga yun, actually may mga nambash, pero sad din. Pero parang Ah, tingin ko naman, totoo yung sinasabi niya kasi 'di ba makikita mo naman sa tao kung nagsisinungaling, kung paano siya magsalita, 'di ba? Parang totoo naman. Kawawa naman. sabi dito, Melanie Marquez said her third ribs was fractured because she was Oh, beaten by her husband. mhm, I said to myself, this man didn't love me. Actually, sa una pa lang, ito advice ko sa inyo ha. Ito ha, kaya gusto ko tong usapan na to kasi makakapag-impart tayo ng experience mhm, natin. Nung naging jowa ko yung jowa ko, okay? Yung jowa ko, okay? mhm, Sabi ko sa kanya, bata pa kami, nung mga panahon na yon. Sabi ko, wag na wag mo kong saktan. Kasi the moment na lumapat yung mga kamay mo sa akin, lilipad lahat sa'yo. I mean,
'Di ba? Totoo. Ayoko, dapat 'yun ang mga bakla, mga girls diyan, 'yun dapat ang magiging usapan niyo 'pag kunyari bagong relasyon, bagong jowa, 'di ba? Dapat gano'n, wag na wag kang pumayag na sasaktan ka for the first time. Correct. Kasi first time, uulit 'yan. 'Pag Correct. sinaktan ka ng bonggang-bongga, kakasanayan niya na 'yan. Kaya Mhm. hindi obra na Uulitin niya yung yan. mga ganyan. Dapat hiwalayan Tinutuloy. mo na, Mhm. 'di Mhm. ba? Tama, Ang 'di ba? usapan niyan, ano pa ang ginawa sa kanya? Sige, ano pang mga ginawa sa kanya? Eto pa, Pag-usapan natin. may eksena sa kuwento niya na pagtabi silang matulog, kunwari nananaginip yung lalaki, sinasaktan siya. Tapos sasabihin na nananaginip lang siya. Yes, Ako sabi ni naman yun, Cecil, nananaginip lang din ako, sasaktan ko din yun. Sinipa So, siya, may ah, saldik si ganyan. kuya. Oo, may talagang something yun. Marami kasi mga oh, 'di ba? hindi hindi naman may kahit anong lahi talagang marami may saltik. You have to set boundaries, sabi nga ni Oo. Cecil Dragon, right? Tama Yeah, Ano siya. yan, bagay kay Marley big mo magets, sabi dapat ni Bubu dun. non-negotiable yan. Non-negotiable talaga. Mm. Ako din Pero ayaw kong sinasaktan kahit pitik. Totoo yun, kasi kung Ako mahal mo ba't noon, mo ikaw ba sinaktan, bakla? May hindi. mga ikaw, Bel, Pinagbantaan ko rin yung asawa ko dati. Sabi ko, pag sinaktan paano mo, bang saktan? Meron kasi isusumbong kita sa commander mo. Kasi sundalo yan dati. oo, kasi Navy yung jowa niya, eh, oo. mhm, 'Di ba nakuwento mo 'yan sa'kin? So hindi ka mhm. na Mm. hindi ka Deal niya breaker sinaktan, 'di yun. ba? Hindi ka niya Hindi. masaktan, Ikaw, Kasi alam niya bakla? trouble siya. Ako, sinasaktan ako sa sarap. Pakilinaw ko yung sakit yan ha, Ayun, maraming klase ng sakit. 'di ba? Siyempre bakit papayag 'no, 'pag Hindi, pero jino-jombag ka sa na, mga 'di ba? sa mga Mga babaeng nagastos nanonood sa at mga skincare lalaki, 'no? huwag talaga tayong manakit kasi hindi talaga maganda yung nananakit ka. Dapat, yung nasasaktan ka sa sarap, sabi nga ni Annabelle, 'di ba? Yung dalawang anak sinasaktan din ng asawa daw, yung anak ni Melanie. Yeah, nabanggit nga niya na nasaktan daw yung isa ba na parang gano'n, tsaka yung yaya ba o Shoutout yung kay PA, shoutout nasaktan kay din. Yumi Santiago. Nasa Hi na daw Yumi. Okey, yung dapat asawa galingan niyo. nakakulong. Dapat yung mga ano dito, mga chikahan dito, yung buhay na buhay, mabubuhay yung mga dugo nila para dumami yung viewers. Gano'n talaga ang 'Di ba, chika, 'di ba? Oh. Kaya gano'n. kaya O tapos Piper, sang-ayon ako dun sa sinasabi mo dati na prenup, yung 'pag kinasal kayo, talagang kailangan yung upuan niyan bago kayo ikasal, 'di ba? Tsaka oo, pag-usapan sinabi ko niyo, 'di ba yun, nabanggit mo prenup. yan Oo, totoo yun. napagtsikahan natin yan, Agree 'di Yes, ka ba? sa dapat may prenup talaga. May prenup Ha? kayo, hindi lang naman pera-pera yan, 'di ba? Mag-usap kayo, umupo Oo, kayo yung mga parehas, ta's liabilities. Buti sana yes, kung maasawa niyo katulad ko, mabait, binibigay ko lahat. hindi ang na. Alam corona. mo yan, mga bakla, binibigay ko lahat, 'di Oo, ba? Sa amin kasi walang issue yung pera. Walang issue yung mahirap, pera. masarap yun, kasi 'pag naging issue na yung Oo. pera, mahirap na sa I mean, relationship. hindi 'di ba yung mga naririnig niyo sabi ng mga artista, yung pera niya, pera ko. Wala kaming gano'n. So, Mhm, kami, let's say siyempre may anak ka, lahat ng mga kung sino na-share ko na yun sa other mhm, vlog ko na, sino yung mas may kunyari nung bata pa kami, malaki yung pareho kami nagtatrabaho ta's malaki mhm, yung income ko. So, nag-uusap kami na, "Oh, mag-stop ka muna kasi kailangan ako muna yung magtrabaho." Kasi mhm. yun during that time kung wala pang Tama, magyayaya sa anak mo. mhm. Wala siyang ego na, "No, lalaki ako dapat, ako yung nagtatrabaho." During that time, mga bagets pa kami. Sabi ko, mag-stop ka muna sa work. Bata pa naman kami no'n. Tapos ako na muna kasi mas malaki yung income ko. So, pag kunyari, siya naman makaraket, malaki. Gano'n kami nagbibigayan. Wala yung lalaki ako, babae ako, dapat under lang ko sa bahay ako. Then siya, lalaki, dapat siya yung padre de pamilya. Actually, mas gusto ko ako yung padre de pamilya. Alam mo kung bakit? Alam Ang ko na. hirap, Alam ko rin. bakla mo yan. Ang hirap nung nasa bahay ka. Right? Alam Ikaw ko na magano 'yan. Alam na namin 'yan ni Matilda. Sang-ayon ako diyan kasi ganyan din. Kung sino yung mas binibiyayaan, siyempre Hmm. ikaw muna, 'di ba? So, parang ayan, ako naman ngayon yung biniyayaan, 'di ako na yung magtrabaho, diyan ka muna, gawin mo na muna, pagsilbihan mo muna ako, 'di ba? Para yung Hmm. alindog ko palagi nadidiligan, 'di ba? Gano'n lang 'yun. Parang Sabi ni sinasabi Yumi, mhm. okay, go ahead. Go ahead, Belia.
Ano Ayun ba nga, yan? 'di ba? Sang-ayon ako do'n kasi nangyari din naman sa'min 'yan. Kung sino yung meron, kung sino yung biniyayaan, Oo. siya yun. Walang issue yung pera, 'di ba? So, kung ako yung ikaw muna yung husband tapos ako muna yung magwo-work. Husband. Oo, Yeah, nangyayari kasi talaga yun, partner hindi lang kayo, sa'tin. partner. Hmm, Eh, partner sabi Partner ni kayo sa period. Yumi, Oo. si Yumi may comment. yeah. Ano daw? Sabi niya, Si "Ay Yumi, ano sa sabi akin niya? nagma-matter ang pera." I know that, Yumi. No, I mean, yes, lahat ang ibig kong sabihin, I think yung punto, lahat naman nagma-matter sa atin yung pera. Mm. Hindi kami nag-aaway kasi meron akong mga kilalang couple, na Mhm. mag-asawa sila, nagbibilangan sila. Na Ay, kunyari yung grocery, may gano'n, mhm, na bumili siya ng grocery na ganito, "Uy, bumili ako $100 yung pinamili ko, oh, ikaw." As in talagang bawat piso, bawat isang dolyar nagbibilangan sila. Napaka-unhealthy. Meron akong interrupt lang kakilalang gano'n. hmm, Okay, go interrupt ahead. lang kita ha, nagbibilangan sila. Di bilangin din niya kung ilang beses siyang jinojontot, 'di ba? Maningil siya. Yun. Bakit mo bibilangin, 'di ba? Magbilangan tayo. Sige, singilin kita. Hindi, may mga gano'n. May comment Grabe kayo 'no? diyan pala. May mga gano'n na, "Oh, ako yung nagbayad sa kuryente, dapat ikaw Mm, naman ang magbayad sa ano, magbayad sa, tubig." Yung mga gano'n. May mga gano'n talaga nagbibilangan. Sa'min kasi walang gano'n, kung oo. ako, I'm Sinasabihan ka just sharing, 'no, may mhm, experience. Kasi alam niyo naman 'yan, working student ako at talagang lagi ako may racket and everything. Sabi ko nga, nung time na ako yung malaki ang kita, 'di ba, may ibang mga babae, mabubwisit ka sa asawa mo kasi parang bakit konti lang kita niya, siya yung lalaki. Sa'min hindi, mhm, eto yung pera ko, mhm, gastusin natin lahat. mhm, Tapos yung nag-OFW nga yung jowa ko, siya naman yung may pera kaya nakapag-aral ako ng nursing, bonggang-bongga. Gano'n yung tulungan namin, 'Di ba siya mhm, naman yung may maraming padala ng bonggang-bongga, "O sige, mag-aral ka," ganyan-ganyan. Yun yung naging mhm, relationship namin na yung pera hindi issue. Na mhm, parang, dahil ikaw yung nag-abroad ngayon, gigipitin mo ako sa pera, titipirin mo, lahat yun overtime mhm, sa'kin. Lahat ibibigay sa'kin ng bonggang-bongga para sa anak. Kumbaga nagtitira lang siya para sa personal ano niya, mhm. thingy. So, I think maganda yun ano, kaysa naman magbibilangan Ganda. kayo pati yeah, Maganda nga yun. Pero kasi depende rin yan sa relasyon, 'di ba? Kung sa'yo nagwo-work yan, yeah. sa iba hindi naman, 'di ba? Kagaya nitong So nag-comment, oh, 'di ba? Same ano situation tayo? tayo. Kami nga ni Habi ganito, ang pera ko lang, ang pera ni Habi, pera ko din. Pera. Maraming ganyan. Hindi kasi, yeah, Hmm, ako kasi sa case, Oh, ako yung western, sa case namin. ganyan. oo. Yeah, Western yan. Ako kasi sa case ko, ako yung magastos, Ako yung Mhm. maraming Hindi ka. charity. Alam mo yan, bakla, ako yung maraming charity. Yung parang sabi bigay ba tayo? Para siya Bahala ka, para sabi siya para siya na lang yung naalala mo yan. mag-adjust 'no? Kasi ikaw yung Oo, magastos. sabi niya sa'kin, "Bahala ka, pamigay mo na lahat." Wag ka na Mga magtira. gano'n. Wag ka na magtira. Yeah. So what else? Ano pa, Yumi, anong mga bagong tsismis ngayon? Anong gusto niyong magtanong kayo at sasagutin namin? Yeah, Iba mhm. yung bangag couple, nagnanakawan Oo, ng pera ng bayan. Oo nga, iba yun, iba yun. Sabi ni, Baka naman sila yung Esila, maghihiwalay, power couple. sila'y yung asawa, maghihiwalay? Hindi maghihiwalay yan. oh, Sagana ang kanilang sabi pagsasama. sabi ni Esila, yung asawa ko, siya lahat ang gastos, pero binayaran ko siya sa kama. Oo, gano'n 'di Di ba? ba? Kaya hindi Why ka not? puwedeng Eh, ang magbilangan. ang hirap naman kumadyot, 'di ba? Win-win. Ang hirap Oo, ng 'di ba? Singilin mo siya, 'di ba? Kapag hmm, may tama yun. juwain, singilin mo yung extra juwain. Yeah, sabi ni Bubu Dudu, tama si Madam, karaniwan yan lalo sa toxic na family kaya 'pag nag-aaway sumbatan. Ay kami walang gano'n, walang Toxic. sumbat. Ako Mas nung win ito kayo. nakuwento ko na I think sa vlog. Kasi nga magastos talaga ako, Magastos ako in terms of kung saan-saan bigay-bigay yung pera ko. Minsan sasabihin ko, as in zero na sa Pilipinas na, "May pera ka pa ba diyan? Kasi bukas wala na akong pamasahe sa trabaho." May mga nakaipit pa siya. Sabi mo, "May nakaipit pa, ikaw kasi gastador ka." Alam mo yun, mga gano'n. Hmm. Mas maganda Gigil yung ka balance para malaman din ng lalaki ang gawaing bahay at
experience din ng Yes. housewife ang mag-work. May Hindi, marami totoo tayo yun. ganyan sa Pilipinas na kababayan, mga husband. Housewife. House Ano, husband. husband? House Oo. husband? Oo, maraming Yung gano'n. mga Siyempre, lalaki sa bahay, tapos yung mga asawang babae, sila ang yung nagtatrabaho. nag-abroad, kaya sila yung Ano nagtatrabaho. yung usually mga nagiging problema nila? Sa Pilipinas kasi, Oo, Mhm. sa Pilipinas. Kasi we'll talk about Pilipino Oo. naman tayo. Kahit Mhm. puti ang buhok mo. mas madali yatang mas madali yatang tanggapin sa trabaho yung mga babae. Yeah. Ganun ba yun? Oo, sa atin, no? Depende din siguro sa career nung ano, no? Sa totoo lang, ang katina ng buhok ko. Ako din, di mo, di ba? Sige. Mukhang mahuhubaran na ako ng buhok ko dito. Mukhang biglang magpupumiglas na tong buhok ko. Kulang na lang, walis. Ay, bakla, Bella, Si Piper magbubad na ka nga. allergy na eh. Kailangan dumami ang followers natin. Teka lang, mag-ano ka, mag-emote ka. Teka lang, ano ba yung sabihin ko? Ano ba House yung naging husband. issue sa Philippines? Yung house band. Kasi may mga lalaki kasi minsan, hindi nila matanggap na, syempre, yung babae eto literal na may Okay. mga ganitong eksena. May mga lalaki na yung babae yung biniyayaan ng magandang trabaho. Ngayon, minsan, insecurity kasi yun, di ba? Parang feeling nila, ganito, ako yung parang, May dapat, maraming gawin lalaki na lang ganun. nila. Maganda kasi yan napag-uusapan nyo na lang dalawa. Na ganito muna, paunawa mo sa kanya dahil ako yung meron, ikaw na muna ngayon. Minsan kasi yung lalaki na insecure, madami siyang naiisip. Di ba may mga ganyan yung pag-uwi ng babae, pagdududahan mo pa. Bakit mabango? Bakit ganito? Di ba? Syempre, nagtatrabaho yun, alam naman majontot yan, pumasok sa opisina. Pag-usapan natin ang mabango, isusulat ko yung mabango, baka Diba? makalimutan. Mabango, diba? Ngayon, syempre, itong si lalaki, porque nakikita niya yung juwais niyang maayos, syempre, nag-oopisina, pagseselosan niya dahil nga wala siyang trabaho, nasa bahay lang siya. Pero kung yung lalaki naman na maunawain, syempre, aasikasuhin niya yung asawa niya, pagluluto niya, o napagod ka ba? Dalawang klase kasi yan, di ba? May mga lalaking ganun, nai-insecure sila. Ikaw, Matilda, what do you think? Bet Yung na mga bet ka daw asawa. ni Ceci, no? Ah. Yung blonde curly hair mo, bet na bet niya, Matilda. O ano pa? Sa amin nga sa Cavite. Napupumiglas yung Basta sa amin Sabi sa ni Jess probinsya. Real, yung bangs daw ni Piper ang gusto niya. Yes. Go ahead, Matilda. Ano? Sa amin Sige. sa probinsya namin, mas maraming nagtatrabaho babae kaysa sa lalaki kasi meron dong marami kasing factory doon. So, ang Nandoon problema sa inyo ang kasi, mga manufacturing, what do you call that? oo, Nakapagtrabaho, nakapag-area ako sa area niyo. mas marami daw tinatanggap na Industrial. babae Oo. kaysa sa lalaki. Alam mo naman sa atin, basta mag 28 pataas ka, ang hirap nang makahanap ng trabaho. Yeah, Tapos diba? kailangan college graduate ka pa. Oo. Hindi, I mean, ako ang point of view ko diyan na yung lalaki nasa bahay, iba-iba din kasi ang personality natin. So kung ikaw babae na nag-oopisina ka, tapos yung asawa mo dahil hindi walang opportunity, nasa bahay nag-aalaga ng anak, may problema din minsan sa mga babae na parang they treated their husbands na parang mababa. Tama. 'Di ba? Porket siya yung nagtatrabaho, dapat hindi gano'n. Kung babae ka kasi nag-opisina ka, graduate ka, or whatever, kung hindi ka man graduate, yung tatratuhin mo yung asawa mo na fair. Kasi hindi porket nasa bahay siya, wala na siyang silbi. Bakla, mas gusto ko pang ako yung nasa labas kaysa yung husband ko kasi ang hirap ng trabaho sa loob ng bahay. Mag-aalaga ka ng mga anak mo, maglalaba ka, maglilinis ka, i-tidy mo yung ang hirap. So, parang ang sa akin lang, So, ang tanong, kahit dapat ba ang babae ay magtrabaho o sa bahay lang? Depende sa opportunity. Depende. Swerte ka na lang kung ang asawa mo contractor o magnanakaw. Di ba? Tulong kayo pareho. Nag-usawa na yung mga ganitong aura ko, dapat DPWH ang pinasok ko. Yung mga aurahan mo, katulad niyan. Oo, di ba? Ang magnanakaw na contractor. No, I mean, depende. Yan sa explanation ko kanina, depende kung sino may opportunity. Pero, okay, kung nag-opisina ka, kasi di ba sa atin kapag nag-opisina ka, iba parang iba yung datingan, di ba? Tapos yung asawa mo na parang
ang problema kasi sa Pilipinong pamilya na parang yung mga in-laws, "Ay, ano ba yung asawa mo? Ganyan-ganyan, nakatambay ka lang sa bahay. Tapos Mhm. yung ikaw ang nagtatrabaho, ganyan, ganyan, ganyan. Yung mga anak mo, anong future niyan?" Pero Mhm. hindi nila naiisip na yung lalaki na nasa bahay, na nag-aalaga ng anak, let's say 2 anak, 3, 4 na anak, na hindi magkakaroon ng maayos na paglaki ang mga bata kung walang presence ng tatay, right? Correct. So minsan hindi kasi yan nakikita ng mga Filipino in-laws or mga biyenan-biyenan Mhm. kasi ano yan very Filipino. I don't know, mag-agree kayo sa akin. Stereotype. So, mga biyenan talaga ang mga ano, eh, 'no? Oo, Biyenan. kaaway ng biyenan. Mga biyenan talaga Nasa may biyenan naman problema. tayo ngayon. Hindi, totoo 'yan. Agree ako diyan. Totoo 'yan. Yung sa pakikiisaw-saw ng mga biyenan minsan nakakaano din 'yan, eh, 'di ba? Lalo na Nakakasira. kung yung lalaki, lalo kung lalaki yung nasa bahay tapos paparinggan ng biyenan, 'di ba? Siyempre, parang bumababa yung tingin niya sa sarili niya. Pagdating ng jowares niya, do'n na nagkakagulo Mhm. na. Do'n Kaya talaga. dapat Pero mag-asawa kayo, maghiwalay kayo ng bahay. Huwag mo na Mhm. isama that's yung mga true. in-laws mo. Kahit anong Oo. hirap ninyo, siguraduhin ninyo kahit mag-rent lang kayo ng kwartong maliit Correct. para meron kayong sariling dwelling. Kasi sabihin mo Oo. kahit mabait yung biyenan mo, may mapapansin at mapapansin yan. Makikita at Yeah, makikita. kahit tumira kayo sa post-pro basta nakabukod kayo. Oo, kaya Phosphor. wag kayo talagang makitira sa mga biyenan. Unless na lang kung ako ang biyenan niyo. Oh, 'di ba? Kung ako ang biyenan niyo, wala tayong Ay, ang pag-aawayan. sarap. Pangarap kitang maging biyenan kung sakali. Nung bata-bata ako. Opo, diyan Na kaya nakikita ko sa araw-araw. personalidad mo, gusto kitang maging biyenan. Mag-a-agree ka ba? Baka sabihin na nambobola lang ako. Ano, tama ba? Masarap ba ako maging Oo, biyenan? totoo yan. Oo, ang cool mo kaya. Gusto ko siyang biyenan. Bakit ako cool? Kasi konsentidor ka Yeah. din. Gusto mo ba isa-isahin natin? Wag na. Kanina, you talk about na dapat yung mabango daw yung asawa, ganyan, ganyan, ganyan. Oo. Ano, nai-insecure yung asawa kasi yung babae nag-oopisina Nai-insecure. na mabango, ganon, ganon. Ano ba Mabango yun? siya, ganyan. Siyempre, tapos ikaw nasa bahay ka lang na lalaki, pagdating ng jowares mo, ang ganda niya, tapos ang bango-bango. Parang, siyempre, alam mo, minsan may demonyong isip yung tao, eh, di ba? Baka lalo na kung seloso yung lalaki. Isipin niya, baka may ano na to, ganyan. Doon nagsisimula yung away. Di ba? Pero, Matilda, what if Gusto niyo ba, seloso yung partner niyo? ayoko. ako, oo, gusto ko. Nandiin mo. Sabi ko na oo, ang sasabihin Diba mo. gusto mo? Gusto ko kasi Ayoko. parang love na love ka, di ba, ng bongga. Depende sa selos yun, ha? Wag Yung sobra. level up. Wag Oo, wag sobra. sobra. Yung Kasi tipong parang wala lang, wait ka parang lang 5 sweet. minutes. Parang ganda mo, parang ang haba ng hair mo, parang ganito lang kahaba na nalalaglag. Hindi, pero you talk about na yung nag-oopisinang babae, na asawa na mabango. Well, alam nyo, sa mga nanonood sa atin, kahit na housewife ka lang or houseband ka na tinatawag, kailangan talaga, pag dumating yung asawa mo sa opisina or babae ka man o lalaki, mabango ka. Maligo ka ng bonggang-bongga. Kasi added attraction yun. Kaysa hodang nasa bahay ka lang. Huwag ka dapat amoy bawang. Dapat huwag ka amoy sibuyas. After mo magluto, mag-freshen up ka, mag-spray ka ng baby cologne kasi nakakadagdag. Siyempre, sino naman matutuwang ng asawa, no? Babae o lalaki. Tapos, yung asawa mo, amoy ewan, di ba? Sige, sabay yan sa nagiging problema ng mag-asawa. Ay, oo, isa din yan, yung Ay, mga personal ganyan life. problema. Makakilala ka ng ganyan. Hygiene. Parang may Bakla, kilala hindi yun na. porket nasa bahay ka lang, kung wala kang trabaho, panindigan mo na yung pagiging housewife mo, houseband mo na dugyot-dugyot ka dahil hindi mo pwede, kasi pagod ako, naglaba ako, nagluto ako. No, kailangan kaaya-aya ang iyong alintuan. Oo. Parang nababalik-balikan niyo yung unang pag-aano niyo, 'di ba? Pag nakikita mo siya mabango pa rin. Asawa ko nasa bahay lang pero 'di ba? Nakabihis, Di ba? Ang ganda. Diba, nakakaano siya, nakaka-attract pa rin. Kasi kapag makyoho yung partner mo, makyaw yung hininga, makyaw yung kilikili, amoy alkitran yung ulo, parang sino naman nagkaganahan, di ba? Parang lumayo ka, Juta Angelina. Parang kilala mo ba, Matilda? Kilala ko din yan. Oo.
Gusto mo ba? Nasa Malacanang. Siguro pag-usapan natin yung Juwaers niya na hindi Sabi ni Ilang beses niya Cole nasabihin. Wilson, ang ganda daw ng hair ko. Sabi ni Cecil, Miss Piper, sa looks mo ngayon, you remind me of my cousin in NYC na nurse. Kaya lang, walay na siya. Oh, wala na She siya. died. So, 2 years na. I like my hair. Gusto niya ba ganito na lang yung hair ko? Iba-iba para makita nila, di ba? Sabi ni Jezreel, kapag nag-asawa lagi, dapat maghiwalay sa biyenan. Correct. Oo, May kahit comment po ako, how about kung ang biyenan naman gusto makitira sa bahay namin ng hobby ko? Good question. Depende. Siguro ako okay lang, pero kunwari, may kung 2 weeks, parang dito sa Western yan, di ba? 2 weeks vacation, 1 month. Pero yung pangmatagalan, depende kasi yan eh. Sa Pilipino kasi talagang ganyan na tinatanggap nila kahit matagal, di ba? Okay. Pangunahan Okay, mo ikaw. mo na Matilda, ikaw. Pangunahan mo na yung biyenan mo. Yun mo. Sabihin mo na Tapatin mo lahat mga rules mo. Para Ang question ko kay Isila, Palangga, sino ba nag-comment? Si Cecil V-Dragon. No, ang question, depende yan, case to case yan. Let's say, for example, dito sa Amerika, kunyari, nasa Amerika ka o nasa ibang bansa ka, tapos pinetition mo yung nanay mo, pinetition ng asawa mo yung nanay niya, iba yun. Kasi alangan naman, punta ng nanay niya, itapon mo kung saan. Kaya diba nanay niya yun? So, papatirahin mo siya. Magkakaroon lang kayo ng, mag-set ka lang ng rules, di ba? Or, depende kasi, depende sa age. Depende, may mga factors yan eh. Let's say, for example, matanda na yung nanay ng asawa mo. Let's say, kunyari, penetration niya, 75. Hindi na, mahirap yan maghiwalay. Lalo kung bago sa Amerika. Ito lang nga, kasi maraming mga ganun dito eh. Na, ako, bilang isang asawa, saan naman patitirahin ng jowa ko yung nanay niya, i-embrace ko siya. Diba? But syempre, usapan niyo, kapag may mga bagay-bagay na, magsiset ka nga ng rules eh. Pag medyo, let's say, for example, later on, may mga problema ng mga lumalabas, i-solve mo na lang. Pero, depende yan. Kung no choice na, let's say wala na yung binan mo, wala na siyang asawa, wala na siyang matitirhan, talagang ako patitirahin ko yun. Alang matatapon mo yun. Ulo. Kaya nga. Ha? Nanay pa rin yun. Ulo ng nanay. Paano ko matigas ang ulo? Anong klaseng tigas ng ulo? Hindi nakikinig. Anong klaseng tigas ng ulo? Nabuhayan. Dali natin sa home care. Paano kung maldita pala yung nanay? Pag maldita ang nanay, mo, pinapansin niya. Yun. Pag maldita ang nanay, pakialamera, kausapin mo yung husband mo. Oo, siya magsasabi. Baka naman, pwede na nating i-apply yan sa home care. Nanay mo. Baka pwede buhaan mo na lang siya ng sarili niyang in your house. Baka may program ang gobyerno. Baka may libreng pabahay dyan. Pwede ba yung nanay mo, dalaw-dalawin na lang natin. Yung gano'n. Depende nga, case to case. Teka muna. Sabi ni Isila, ako nga, bago matulog, naglalagay ng lipstick. Subukan kasi ang ganda pag bagong gising. Ay, oo. Isila, tama yan. Mag-lipstick ka, pati yung lagyan mo ng lipstick. yung labi mo, sa baba. Yung labi mo, ha? Kontrabida. Napag-uusapan naman ang lahat. Ako, case to case. Kung ang nanay, kung ang biyenan naman, nakitira lang for temporarily, edi pagbigyan mo na, di ba? Oo. Pero sa Pilipinas kasi, we're very, kilala kasi tayo sa mga extended family eh. Na nakikita family-oriented. Yan kasi talaga yan talaga yung naging number 1 na pinag-aawayan ng mga mag-asawa. Kaya kung maiiwasan yan, iwasan ninyo. Kasi at least kung mag-asawa kayo, magbubuljakan kayo dalawa, magbubungaan kayo, let's say for example, yung jowa ko, mas marinig ng nanay niya, anak niya yun eh. Oo. Masasaktan. There are times niya, magburahan kayo, jutang ginina para kayo nag-away, mas narinig ng nanay. Magkakaroon talaga ng effect sa kanya emotionally. Anak niya yun eh. Vice versa.
So, pinakamaganda, i-deport, sabi ni Sabi ni Sino? Estela, ipa-deport ang Sino Bienan. nagsabi niyan? I-deport agad? I-deport na kawawa naman. Kawawa naman. Ay, ipa-deport ang Bienan pag kontrabida. Ano pa yung Dapat- mga katanungan nyo, ha? Mag-1 hour na tayo, trial lang Oo. ito, pero mga nag-i-page yung ating mga palangga. Dapat yung magjowa ang magkakampi pagdating sa ganyan. Kahit na nanay pa yon. Pero dapat Oo din, naman. na ano yun, nanay yun ng asawa mo, mahalin mo. Diba? Diba sabi ni Left D, kaloka, sasaktan ka ng asawa mo, tapos lalambingin ka para bumembang, kaloka. Ay, out yan sa akin. Kasi hindi yan Oo. nangyari sa buhay ko. Huwag kayong papayag. Never yan palangga na nangyari sa buhay ko. Nasasaktan tapos lalambingin ako. Ay, eto, tatama sa kanya. Nabibirmanin ka. Yeah. Ano pa yung mga kaganapan? Ano pa mga tanong about mag-asawa? Wala Kasi bang let's talk about umakyat? relationship. May gusto bang umakyat? Say yes kasi paakyatin ko kayo. Sige, pakitin namin Ano? kayo. Kunin ko lang yung hagdan. Ano Oo, pa yung about experience relationship? ko Ano? as OFW. Annabelle? Experience Ano sa Jumbagan ba? Kahit ano. Ito na lang question ko. Ano yung pinaka sa tingin mo, sa inyo dalawa, then I will answer siguro, no? Ano yung pangyayari sa relationship nyo bilang mag-partner o mag-asawa na you learned from it? Na we can share to our audience. Parang madami madami. Sige, Matilda, pakisakit nga muna, Matilda, habang itong buhok ko bumababa. Ano nga ba? Ay, natuwa ako noon sa asawa ko kasi nung araw talaga yun. Nung araw, Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan kong magpadala ng mga boxes or pera sa Pilipinas. Okay, Kasi bago mo yan tuloy-tuloy ang kwento, liwanagin natin sa audience natin kasi hindi pa tayo kilala ng ating mga audience. By the way, si Matilda, si Annabelle, I'm Piper. Okay? So si Matilda, ang asawa niya, Navy. Amerikano. Bata pa lang si Matilda, pinalasan siya ng ng AFAM. Papunta dito sa Amerika. Okay, go. Kasi na-share na yan eh. So, yung AFAM niya, kasing edad niya. Okay? Tsaka poging-pogi yung kanyang AFAM. Okay. So, from the Philippines, di ba? Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ko magpadala ng box or magpadala ng pera sa magulang, sa family. Oo. Okay. Buti na lang, in-explain ko ng maayos sa kanya. Alam mo ba, after nun, siya na yung nagsasabing, did you send money already? O, diba? Kaya nga, nasa pag-uusap. Noong una kasi yung mga ibang lahi, hindi nila maintindihan na tumutulong tayo, di ba? Maraming makaka-relate dyan na mga may jowang AFAM. Paano mo na-explain sa kanya? So, nung una, di ba kasi nagpapadala ka ng pera, di ba? At nung una ba nagalit siya? Anong nangyari? Hindi naman siya nagalit. Pero nagtataka lang siya. Bakit? Kasi di ba lumaki siyang mga Amerikano kasi 18 years old lang. Independent na eh. So, hindi sila nagbibigay sa magulang nila. Hindi sila nagsusupport. Kasi independent nga. So, hindi niya maintindihan yun. So, in-explain ko na lang kung gano'ng kahirap sa Pilipinas, gano'n. Hindi ka agad nakakakuha ng trabaho. So, naintindihan naman niya. Tapos simula. Okay. Mabait ang jowa mo. Oo, nasa pag-uusap kasi yan. Patala na ako. Nasa pag-uusap yan. Diba? Kasi kami ganun din eh. Magpadala ka sa pamilya mo, magpabox ka, okay lang sa akin. Ako din, magpadala ko, okay lang sa akin. Diba? Pero may mga asawa. Yung may mga asawa kasing nagagalit. Pero ikaw, both of you or Annabelle, ano yung lesson, ano yung na-experience mo bilang may asawa, may partner, na yun na nga, na you learned from it and you can share sa ating audience? Whatever. Siguro yung communication, lagi lang kayong mag-uusap, lagi yung pag-uusapan. Kung ano yung ayaw mo, ganito, o yung ganito, kahit pabiro, pag-usapan nyo. O kanina, nasaktan ako dun sa sinabi mo, ganyan. Kasi mas magtatagal kayo pagka ganun. Tsaka alam niya kung ano yung ayaw mo.
Kasi hindi naman yung ano yan parang nung araw lang na batang pag-ibig na dun pa lang kayo nagkakilala. Siyempre habang nagtatagal, nakikilala niyo yung isa't isa, 'di ba? So may natutuklasan ng bawat isa sa inyo. Yung iba nga, nakikilala nila yung asawa nila 20 years na, may ganun palang ugali, 'di ba? So napag-uusapan, nasa pag-uusap yan. So dapat Communication. umpisa pa lang, Mm. nagde-date pa lang, nagsasabi na kayo? Pero kasi yung iba hindi lumalabas agad Hindi pa lumalabas yun Hindi sa dating lumalabas stage. Wala pa yun Hindi Minsan sa lumalabas. pag-aasawa. Oo. Minsan Oo, taon na. nagpapabango pa. 7 years, 10 years, hanggang sa tumagal kayo, may makikita ka. May matutuklasan kayo sa isa't isa. So talagang yung unawa at saka yung communication, napaka-importante niyan. That's true. Ako naman, yes, communication. Natutunan, I think yung ma-appreciate mo lahat ng effort ng partner mo, ng jowa mo. Alam mo, ma-appreciate mo na yung simpleng you say, thank you. And syempre nung bata-bata pa ako, no, may mga bagay na hindi ko na, may mga hindi ako na-appreciate yun na ginagawa ng partner ko na yun nga, yung mga things sa loob ng bahay. May moment din kasi ako dati, no, nung bata ako na dapat even kayo, ganyan-ganyan. But along the way, natutunan mo na i-acknowledge yung mga effort ng partner mo na akala mo simple things lang. 'Di ba? Mga sa loob ng bahay, akala mo simple things lang. Pero, ayun pala ay dapat ma-feel ng partner mo na importante. Yeah. Importante yung mga ginagawa niya at nirerespeto mo at yun nga, ina-acknowledge mo. And also, learning na talagang, ito, kinuwento ko na to sa inyo. Hindi dahil sa, bata ka o matanda na kayo, dapat yung pag-ibig, yung landian nyo, nandoon yun buhay na buhay. At lagi ka talaga dapat mabango. Lagi Talagang mabango. Talaga yung pagiging mabango, ang sinisiksik niya, di ba? Hindi, kasi dapat talaga, lagi kang mabango, lagi kang naliligo, kasi iba talaga kapag lagi kang mabango at naliligo, talagang nadadali ka Oo, totoo yan, di ba? Parang It's the number one yan. Yeah, anyway. Okay, may nag-comment dito. Sabi ni Cecil, ito pa po kasi yung binan ko, may karay-karay na mga Jonakis na jobless pa. Oh my God. Saan lugar kayo? Pwede kong malaman, Cecil? Nasa Pilipinas ka? May hobby. Kaya po ginawa ko, nagdrama ako kay Habi. Sabi ko mag-divorce na lang kami, sabay. Walling. Asan ka? Gusto ko yan, okay. sabay walling, di ba? Yeah. Sarap. Oh yeah. Naka-Johnson's Cologne, sabi ni Madam sa vlog niya last. Yes naman si Jester. Oo, Johnson's Baby Cologne, ang bango nun. Kahit ano lang basta Hindi, mabango. I swear. Mhm. Mga kababanga palangga, dapat lagi talaga kayo naka-freshen up. Hindi po pwede yung guray-guray ka. Naligo. Lahat ng damit mo, huwag mo itago, ilabas mo, isuot mo. Parang lagi kang nakapang-alis. Di ba? Hindi So, po gagamitin mo lang yung damit mo kapag aalis ka. Hello, maluluma yan. Kasi So, dapat minsan talagang matagal na kayo, Nagiging nasanay ka na, tapos nagiging komportable ka na, tapos hindi ka na nag-aayos. like kami, mag-acting nga tayo na royal. Mag-acting tayo, mag-face tayo everyday. Oo. Dapat mag-costume ka pa, di ba? Para araw-araw, iba-iba yung expression mo, di ba? Minsan mag-costume ka ng nurse. Minsan mag-costume ka ng ano. Teka, sabi ni kaya sabi ni, sabi ni Cecil, taga SD California. Ayun ang mahirap, Cecil. So, kailangan mag-usap kayo ng husband mo na hindi po pwedeng forever yung mga kapatid niya, tapos yung nanay niya nasa inyo, tapos 50 years old na. You have to do something. Lalo na sa California kayo. Dapat maghiwalay ka. It's either, I don't know, bahay niyo ba yan? Kung nagre-renta kayo, iwanan, kailangan yung lease, no? Ilan taon Dapat talaga mag-asawa.
Mag-usap kayong mag-asawa. Hindi magiging peaceful ang buhay ninyo kapag Hindi. andiyan na yung biyenan, tapos pakaalamera pa, tapos may ano pa, may kapatid pa, ay, disaster yon. I-apply mo Kung ako kaya sa no, senior housing. I-apply daw ng senior housing. oo, sa ganito na senior housing, ano yan, kung sa California, ano yan, green card, pwede ba? Matilda, yung green Pwede, card, no? basta Oo, 65. citizen. May mga senior housing na 55 pataas, 60, 62. Maghahanap ka lang. Pero magbabayad sila. Unlike mayroong ibang mga senior housing na Meron naman $300. mga senior housing na subsidized ng government eh. Yung mga Yeah, low subsidized income. ng government. Kung pensioner na yung nanay niya, 'di ba? Merong mga $300, 350 lang yung isang apartment. Tapos Oo, kung may 1/3. pension na $1,000, so magbabayad siya dun sa apartment 300, may sukli pa siyang 700 from that pension. Kung citizen yun na, Cecilia, 'di ba? Citizen na ba yung binan mo? Yeah. Kung Sabi ni galing Annalyn, Pilipinas. smells like a Kahit baby. yata And always hindi citizen, basta 65 pataas. yeah, kasi mahirap talaga yung andyan yung biyenan mo, tapos ang gulo-gulo pa nila. Ay naku, ako lalayas na ako ng bonggang-bongga. Bahala kayo. Balik ko na yung anak nila sa nanay niya. Hindi, kasi Kasi ka naman, di ba? right ako. Pero kung kunyari disaster na, as in talagang pabigat na, hindi ka magiging masaya sa buhay mo. So mamili siya. Napaka-unhealthy. Nanay niya o ang alindog ko. O, ganun lang yun. Papiliin mo na lang. I mean, kailangan solvein yung problemang yun. Huwag mo Yes, nang ano pa, mga bakla? Huwag mo nang pagtagalin yung problema nyo. Kasi pag nagtatagal pa yan, baka kimkimin mo yan ng wagas, sumabog ka na lang. So, kausapin mo siya. Mahirap yan. Ilang years na ba yan? Kasi pag Mga 3 forever decades yan. ago. 3 decades ago na ba yan talaga? 3 decades ago na ba yan? Ilan taon na ba siya sa Amerika? Ilang taon na ba si mother ko sa Amerika? Kayo naman mga biyanan, kung may mga Wala nakikinig. Oh my God, I just... amoy meatloaf si Habi ko, sabi ni Esila Curfew. Ay, masarap Anong klaseng kainin yun pag meatloaf amoy yan? meatloaf. Pambayan. Anong flavor? Well, I mean, alam mo, mahirap kasi. Ang gusto makitira sa amin. Ayan And ba? kaya Ayan nga tayo mabuhay sa mundo. Ang masarap kasi mabuhay sa mundo nang walang stress. Mhm. Pero kung everyday kasama mo yung stress sa buhay mo, it's Ayun. either umalis ka. Hindi pa pwede yun. Palangga na pag-gising mo, andyan naman mukha ng binan mo. Tapos andyan Ang yung hirap anak niya. niyan. Problema Stress agad. Pagising mo. Ayan, nagsabi na siya, own house po namin. Sila ang gustong makitira sa amin kasi na-divorce na si biyenan ko. Ano ba yung mo? Tawa. Okay. Okay. Own house, Cecil. Okay. Okay, here's my advice. Mukhang sa comment mo is mahirap talaga pakasamahan yung binan mo. So meaning hindi magiging peaceful ang buhay mo. Alright? So kailangan mo kausapin yung husband mo na para maging peaceful ang lahat, mag-rent na lang sila. Kasi total may kapatid naman sila. May kapatid naman siya, di ba? Or kung citizen sila, di ba? Kailangan talagang humiwalay yan. Buti sana kung hindi sila stressful kasama. Buti sana kung nakikisama sila sa'yo, mabait kayo, meron kayong harmonious relationship. Walang problema yon, di ba? Pero kung pakialamera, palangga, magiging hell ang buhay mo everyday. And I can't live like that. Ako, personally, pag ganyan, it's either maghiwalay kami ng jowa ko, o magsama kayo ng nanay mo, haghati tayo ng conjugal properties natin. Alam ko, madaling sabihin. Pero dapat mamili siya. Or not mamili eh. Hindi kailangan niya mamili. Kasi nanay niya yun eh. Ikaw, asawa ka niya. Not pala mamili. So, mali. Kailangan isolve yung problem. It's either lumabas sa dyan sa bahay na yan, di ba? Magawa ng paraan, mag-rent or something. Total, kasama na yung isa niyang anak. Kasi pag magkasama kayo, makakasakit sa puso ang aabutin mo. Stress. Tandaan mo, lahat ng factors, lahat ng sakit, ang dahilan ay stress. Stress. So, ayaw ko magkasakit. Oo nga. Right? Kahit gaano kang ka-healthy kumain, ano?
Tsaka That's lagi true. nag-e-exercise kung may stress ka sa buhay. Oo, araw-araw Imagine kang mo sa mundo, di imagine mo ba? palangga pagising mo, kukuha ka ng kape, nakita mo na naman yung biyenan mo, tapos yung Hmm. kapatid niya. Parang Dapat parang ikaw ang priority ng asawa mo. Nag-asawa ka na, eh. Oo, Yeah. kasi ikaw na ang priority ng jowaers mo. Kasi ikaw na yung ano niya, pamilya niya, eh, 'di ba? Yeah. Wala sanang problema kung hindi ka namomroblema sa mga dinala, 'di ba? O kaya kung hindi Siyempre kayang umupa, kung may extrang money naman kayo, di tulungan mo na lang sa renta. 'Di ba? Oo, situational kasi yan, eh. Depende. Kung meron siyang pension, iba kasi ibang mga biyenan, manghuhula lang ako, eh. Yung iba kasi 'no, gusto nilang makitira kasi gusto nilang makatipid. Right? Parang Kasi alam madalas nila naman yung yan. anak nila right? kasi anak ko naman 'to, Tama. eh. Makikitira na lang kami. Kung may pension siya, titipirin niya, tapos ipapadala niya dun sa ibang mga Sa kapatid, ibang anak 'no? niya, 'di ba? Gano'n ang lagi. Susuluhin niya, ipapangkapritsyo niya. Pero i-set mo, ang asawa mo for sure Filipino, di ba? So i-set mo yung reality. Okay? Na hindi ka pwedeng mabuhay na ganun. Buti nga kung mabait yung biyanan, wala namang problema, nakakatulong. Pero kung stress ang binibigay sa'yo everyday, get out from that situation. Yeah? Sabi ni Fedis Pimentel, di lang stress, tataas ang cortisol level mo. True. Lahat tataas. Blood pressure mo, sugar, lahat na dahil lahat nga eh. Lahat ng sakit, ang umpisa niyan is stress. Yan ang mga predisposing factors. Isa. So it's better to solve that problem now or never. 'Di ba? Tama. At bahay mo 'yon, may karapatan ka na mag-voice out sa asawa mo. Your Hindi po house, pwedeng your ganun. rule. Your Sa house, isang your bahay, rules. kailangan isa lang ang reyna. Yes. Isa lang ang reyna. Hindi Isa lang pwede ang dalawang reyna. reyna. May nakita na ba kayong palasyo na dalawang reyna? Isa lang. Oo, 'di ba? Hindi pwede. Okay, ano pa? So forever tayo dito. Ano mapag-uusapan natin? So Mga hanggang sa kalokohan. mabura na 'tong ano ko, nasa ulo ko. Yeah, you like my hair? Yeah, I like my hair. Ang kati pala. Bagay pala sa'yo may Yeah. bang. Bagay sa akin daw may bangs. No, actually dati may Bumata short hair naman ako. Gusto niyo ba 'to? Ito lang suot ko mamaya sa vlog ko. Oo, bumata ka. Not sa Team Alindog, sa mga alindog ko sa kabila, yung mga palaban para sa bayan. But itong show namin, we will talk about life everyday. Not really everyday kami magba-vlog. Pag available lang, basta kung ano yung mga topic. So I think naka-isang oras na tayo, maybe mayroon ka ba bang gustong sabihin, Matilda and Annabelle? Sa mga susunod na lang. So magpapasalamat lang tayo sa mga nandiyan, 'di ba? Tingnan mo naman talaga namang nakikisawsaw sila, 'di ba? Yan ang gusto natin. 'Di ba? Hindi, pero kasi ko eh. No, ako talaga, natutuwa ako kasi wala akong, di ba yung platform ko? Ako lang, mag-isa. So madalas kinakausap ko yung sarili ko. Natis nga may kausap ako, di ba? Pero iba yung ganito eh, sharing of, Yeah, tsaka may ideas. lesson, 'di ba? Yung mga hindi diyan makapag-voice out sa mga kaibigan nila, gusto nilang ayan, mag-iba na lang kayo ng account tapos manghingi kayo ng advice dito. Oo, pag gusto niyong Sige, mag-guest, gusto niyo mag-guest, okay lang din sa mga kayo. susunod. Oo, Okay, mag-message lang mayroon pa kayo. ba kayong isang tanong tungkol sa mag-asawa, biyenan na pwede naming sagutin? Magtanong kayo dyan bago kami umalis. Pero habang naghahantay tayo ng tanong, ang gusto ko lang sabihin, kasi ang audience naman natin Filipino, kung may nakikinig na biyenan o like mother, like me, alam nyo, palayain ninyo yung inyong mga anak sa kanilang mga asawa. Hindi tayo dapat nakikialam. Kasi meron na silang buhay. Kasi may mga biyanan kasi na porket anak nila, iniisip nila, ako, pinaaral ko yung anak ko. Ganyan-ganyan. Tapos ang asawa lang makikinabang. May mga ganong Filipino mothers. Correct. Di ba? Tama. Yeah, may mga ganong mga mothers, mga parents na parang dahil pinaaral nila yung anak nila, tapos yung nakapangasawa, which is na may mga naging anak na, parang ayaw nilang makinabang. Parang, anak ko naman yan eh. Engineer yung anak ko, doctor yung anak ko, nurse yung anak ko. Tapos yung babae lang o yung lalaki lang, ganon-ganon. Yun yung problema. Okay, yun ang problema sa ating
Filipino, not really not really lahat naman hindi lahat gano'n. Pero 'yan ang mga nakikita ko. Palayain ninyo yung mga anak niyo. Kasi may sarili na silang buhay. May pamilya na sila. Kung magbigay sila sa inyo ng tulong, you say thank you. But at the end of the day, kailangan natin lahat magsusumikap. Hindi natin iaasa yung buhay natin sa mga anak natin o sa mga nanay natin kasi minsan yung mga nanay natin nagsusuporta din sa mga jobless na mga anak, di ba? So dapat maraming ganyan. Maraming ganyan, di ba? Yung mga anak na nasa abroad, hihingi yung nanay, tapos maraming kailangan, tapos ibibigay sa ibang anak. I mean, hindi naman mali yun, pero syempre, dapat yung mga ibang nanay din, isipin nila na pinaghirapan din ng anak nila yon, di ba? Kaya siya nagbibigay para sa kanya, hindi para ipamudmod, di ba? Yeah. Tsaka may mga asawa yung mga anak nyo, hayaan nyo na sila. Kasi may sarili na silang pamilya. Siguro yung ibibigay natin na, eto, yung lesson, na yung maibigay ko lang sa pamilyang Pilipino. Kasi ako personally, di ba, galing sa hirap, ito na pag-usapan natin to off-cam, na gusto ko pagtanda ko, hindi talaga ako aasa sa mga anak ko. Sa halip, ako yung magbibigay sa mga apo ko, yung kusa ko, yung dadalaw ka sa mga apo mo, may dala kang pasalubong. Yun, pag tumanda na ako, ayoko nung makikiusap pa ako kunyari sa anak ko, na yung baka naman maano ako dyan kasi ganito, ganyan. Tapos yung anak ko, let's say, kunyari, housewife lang siya. So parang gagawa pa siya ng paraan para makakupit doon sa asawa niya para maibigay sa akin. Yung mga ganon. Ayaw ko ng ganon. So sana let's change it. Yung cycle ng family. Yung cycle nyo ngayon. So kailangan ninyo, wag yung iasa sa anak ninyo ang buhay ninyo. So kailangan, may paparaan pa kayo, may effort, may energy pa kayo to make money on your own. Save it for pagtanda ninyo. Kahit nasa Pilipinas kayo. Unless, i-cut ko lang, unless wala talagang kakayahan yung mga nanay nyo dahil matanda na sila, wala silang source of income, wala na talaga. Yun. Pasok ibang pa sa level yun. Iba yun. Diba? May gusto din ako advice. So yung mga nanay niyo na hindi na kaya magtrabaho, alam niyo naman ang hirap sa Pilipinas, di ba? Kahit na may eksena yung nanay, may ugali, may ganyan, tulungan ninyo. Kasi saan papunta yung nanay niyo o tatay ninyo? Di ba? Alam naman sa Pilipinas, pagkano SSS dyan? 2,000, 4,000? Depende sa contribution mo. Paano? Kawawa yung mga parents natin. Kasi mahirap. Kurap nga kasi ang gobyerno natin. Walang mga subsidy, walang mga benepisyo sa ating mga elderly. Kaya kung nyari, may asawa kayo na napapagod na, tutulong ka na naman sa nanay mo, i-explain mo na lang. Saan pupunta si nanay? Saan pupunta si tatay? We have to help our parents. Right? Teka, okay. Siguro, may nag-comment, sabi ako si Embang Kalembang, correct ka dyan, madam, support pa rin sa anak mo . Yeah, totoo yun. Then, basta wag lang silang pakialaman, wag lang sila pakialamanan. Dalawang manugang ko, wala kami naging issue. Okay. Hi, ni and Rose. Yan, shout out, sabi ni ako si Bembang. Shout out. Yes, but nababasa niyo comment ko, Miss Piper. Sa Boljakan kasi bilis-bilis na mga comment. Oo nga, kaya dito solong-solo niyo si Piper. Si Piper. Anyway, nako, thank you so much for this wonderful ever vlog. At asahan ninyo, pag-uusapan namin ng tungkol sa mga eksperyensya, buhay, at kung ano-ano pa, trabaho. Maybe we can share. Robis! Alright, so you say good night na, Matilda? Good night, everyone. See you again soon. Alright. Good night. How about maraming salamat. Good night, everyone. Salamat nandyan kayo at sinamahan nyo kami. Alright. Si Eds Ramis nagpa-shout out. Si Annalyn Ewing Anila for the same Miss Maharlika, ayaw ko pabigat sa mga anak ko. They have family na let their own na yung buhay nila. Yes, like my mother, children helping her 80s na siya. Yeah, we have to help our elderly, our parents. No matter what. Kahit ang mga nanay, tatay natin may eksena,
patawarin niyo na sila. Mhm. Mga nanay at tatay natin. Totoo yan kasi bilang Pilipino, buti sana kung may mga pension yan, wala naman, Hmm. 'di ba? Sa Amerika okey lang yan, walang pakialaman. 'Pag tumanda na kasi they have their own money, Mhm. puwede silang umasa sa government. Sa Pilipinas saan aasa yan? Pipila doon, kaluoy man si nanay at tatay, papilahin mo ng bigas doon para Bili magkabigas, 'di ba? Kung may kapasidad ka naman, tulungan na lang natin ating mga elderly, ating mga lolo't lola at ating mga parents para swertehin tayo. Tignan niyo kami, sineswerte. Kasi hindi namin correct. nakakalimutan Mhm. elderly. Kaya dahil diyan, good night Good girls! night. Share, Again, share, share. Paki-follow na lang kami. Piper! This is Piper. Mamaya mag-iibang Miss anyo ako. Annabelle. Matilda. Nahulog na. Bye-bye! Bye-bye. Bye, everyone. Pamalita